Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Yan, at kamusta naman po tayo? Yan, sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan ha. Yan, so this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, no, magandang araw sa inyo. Ayan, we are here in the southern part of the city of Davao. Guys, ayan. So, nandito tayo sa may Ulas, no, at binalikan natin itong isang malaking proyekto na ginagawa dito, no, one big infrastructure project na kasalukuyang ginagawa dito. Ito ay ang Ulas Viaduct, guys, no. Yan. So this is our first update of this project this year, no, 2024. Ayan guys, no. So nandito tayo banda sa may taas, no. Dito tayo sa may Davao Bukidnon Road. Ayan. Guys, no. Yan na yung paakyat na papuntang Mintal, no, Katalunan Pequeño, no. Ayan, to Kalinan, no. Dire-diretso na papuntang Buda or Bukidnon, no. So dito tayo nag-umpisa guys, no. So yung dito na side talaga guys, okay na, no. Ang inaantay na lang dito siguro yung pagkakabit nitong mga girders, no. This is the embankment, no. And then the first pier, no. Ito yung first pier. So yung okay na dito, no, na parang completed na piers ay 1, 2, 3 and 4. Apat na, no. So 1, 2, 3 and 4 yung sa dulo. Ayan guys, no. So yun na lang ang inaantay, yung pagkakabit ng mga piers. I think ang inaantay lang dito is to remove this line, no, para makadaan yung mga cranes na magkakabit ng mga pier dito guys, no. Actually yung mga girders guys is already here, no. Matagal na to eh. Yung last update natin dito guys around I think November pa yun, no, or late October or mga early Novembers guys, no. Andyan na, no, naka-prepare na, no. So yun na lang ang kulang, and they are now starting to widen this portion here, no, kasi magwa-wide talaga sila dito, magkakaroon ng widening dito para dito sa access road, no, sa service road na magagamit pababa, no, yung hindi gagamit ng viaduct mismo guys. Ayan, no. Ayan lang siya. Meron din yan doon sa may bandang unahan pa guys, no. Maraming na nakapile. Ayan. So ito guys, mag-aano lang tayo ha. We're going to have an update only about this project kasi marami na rin na nagtatanong, nagre-request what is the status of this project already, no. Marami siguro mga kinakabahan dahil sa mga pangyayari ngayon. Kala baka na stop or what. I think it's still ongoing guys, no. Ayan. So yung mga inaantay na lang talaga dito is this one, no. Mailipat nila tong mga poles and electric wiring overhead sa much further. Ayan guys, no. So ngayon bababa tayo dito, muna tayo sa mga bandang mid section nito. Titingnan natin, no, right after sa ikalimang pier kung ano na, kasi natatandaan ko nung after that fourth one, yung ikalima and sixth pier, 5th and 6th pier, hindi pa nila maitayo-tayo dahil sa overhead wires na naga-crossing, no, from each other, no. So tignan natin, no. Yan. So yun nga pala guys, no. This project guys is different
from other typical flyovers, no, katulad ng mga ginagawa dyan sa Magtuod flyover, no. Ito kasing viaduct, guys, iba siya sa ano, kasi ang typical na flyover kasi, guys, diba, right, for example, if ayan, no, yung sa Magtuod flyover, no, so ang ramp on mo is coming from the CP Garcia Highway, and then ang ramp off mo or yung pag landing site mo is CP Garcia Highway pa rin, no. So parang iniwasan lang talaga yung isang major crossing, na which is kung saan nagkakaroon ng build up. Ito naman, the purpose of this viaduct is to have an easy access going towards to the Davao City Coastal Road, no. Ayan, yun yung purpose nito, guys. Hindi siya yung parang katulad nito, aakyat ka coming from here sa upper town, no, or the rural side of Davao City, aakyat ka, ang baba mo na going towards to the Davao City Coastal Road already, no. Yun yung gamit nito, no, or vice versa, if you're coming from downtown and using the Davao City Coastal Road, and then pupunta ka or uuwi ka ng Mintal, you have an easy access also, no. Ayan, hindi ka na lalabas doon sa may Dumoy pa and then kakanan aakyat dito, ganun, no. Ayan, so yun yung purpose nito, guys, no. So hindi siya typical flyover na parang iniwasan lang niya yung isang major crossing, no. Ayan, no. Ayan, so nilagyan lang talaga nila ng easy access way going towards to the Davao City Coastal Road. Kasi malamang nito, guys, kaya to ginawa, yung mga bus or trucks na coming from Buda or Cagayan de Oro, possible kasi niyan yung ruta na nila, hindi na sila dito bababa sa may Ulas, sa may Bangkal, papasok ng Bangkal, Matina, no. They will use the Davao City Coastal Road already. So from here, akyat sila, baba na sila, kakaliwa na sila papuntang Davao City Coastal Road, and then malapit na sila sa terminal ng sa Davao City Overland Terminal, no. Ayan, so mas madali, no. Ayan, at saka makakaiwas sila sa medyo merging side ng Davao City, especially dito sa may south, no. Ayan, so yun, guys, no. So ngayon bababa tayo, pupunta tayo diyan sa may mga mid section nitong project nito. Let's go, guys. Ayan, guys, no. So nandito tayo sa ika-4 na pier, no. This is the 4th one, galing tayo doon sa taas. Ayan, so ito na nga yung ika-5, guys, no. So ayan, nahukay na nila at lumitaw na tong ikinabit nilang yung dinidrill, no, yung unang ayan, para sa pile foundations, guys, no. Ayan, so sisirain nila yan para hanggang lumitaw yung mga bakal, no. Ayan, tapos lalagyan ng malaking pier cap, no, parang no, capping pile, no. Ayan, so ito yung sinasabi ko, kasi meron pang mga overhead wires na nag-crossing from the other side to other side. Ayan, so I think that is the problem. That is the one who is delaying this project. Why this project some kind of na-delay, no. Ayan, so yun yung problema dito na side. This is the 5th one and then the 6th one, no. Yung sa 6th one, ikabit nila yung poste, kaya lang hindi nila matapos yung horizontal pier capping, no. Ayan, no, kasi dahil nga sa mga wires, and then yung isa tatama na doon sa poste na yun, no. Ayan, so yun yung problem dito na side, no. I think that is inaantay nila ito, matanggal tong mga poste na ito, no. Ayan, so from 4th, ang nakaayos na naitayo na is yung ika-7, no. Yan, yung 7th one. So ngayon doon tayo na side sa 7th pier, guys. Let's go.
Ayan guys, no? So nandito tayo sa ikapitong pier. So itong 7th pier is already done. Already, no? Ayan. Tapos na. So now, they are preparing for the 8th one, no? Ayan. So ito, naka-prepare na rin, no? Parang magpe-prepare na lang yan sila. So ang ginagawa nila dito ngayon, ito yung sinasabi ko. Kanina kasi, yung doon sa ikalima, hindi tayo makalapit dahil maputik. Dito, at least dito pwede. No? Ito yung gagawin. Ayan. Na, ganyan siya. So maglalagay yan sila ngayon ng parang rebar dyan, magre-rebar hanggang sa matatakpan yan na tapos bubuhusan nila ng semento yan. Yun yung parang hahawak mismo nitong pinaka poste, no, yung pinaka pier mismo. Ayan. Ayan, kaya sa kalalim guys, no. So yung sa ilalim, pinakailalim yan guys, yan yung may 12 na pile foundation na nakapatong itong malaking capping na ito, no. Ayan. So yun. Ayan guys, no. So ngayon, let's go doon banda na area. Titingnan na natin. So ito siya, ito na yung magiging ika-8 and then 9. So I think ang expected dito talaga dito na area is mga 12, no, 11 to 12 piers. So let's go guys, no. So ngayon punta tayo doon na side, no, hanggang sa maabutan at makapunta tayo doon sa pinakakabilang side naman guys. Ayan. So let's go guys. Ayan guys, so nandito tayo sa 8. So ito yung magiging finished product nung yung pinakita natin sa 7 ika 8 9, no. Ito yung 9th pier. No, ito I think magpe-prepare na sila, ilalagay na nila tong pang yung ibabalot dito. Panghulma yan para sa pagbuhos, preparation para sa pagbuhos ng semento. Ayan siya guys. Ayan. Ito yung kaibahan doon sa nangyari, sabihin ko na, no, yung sa may Iloilo guys, no, yung nasasayangan akong project. Pero actually yun nga, na-mention ko sa inyo na ang nakakuha, ang nakasalo ng project na yun ngayon is coming from here, from Davao, no. Hindi ko lang alam kung ito same itong contractor na ito, which is Relay or Relay, hindi ko nakalimutan ko kung anong to, Relay ba to, yung gem, basta may something ganon no, or yung probably the Ulticon Builders, no, which is yung gumawa ng Tagum City flyover, which is the longest flyover now in Visayas and Mindanao, no. At saka yung gumawa din ng tulay dyan sa yung incremental launching method na dyan sa may Davao City Coastal Road, at ngayon na ongoing na Santa Ana flyover guys, no. Ayan. So medyo yung IBC yung UBI kasi guys is actually medyo parang ano na nila, no, yung parang alam na nila, no, parang kanilang parang masterpiece na nila gumawa ng mga flyover and tulay, no. So yun. So I think baka sila ang nakakuha doon, no. Yung kaibahan kasi doon guys, alam nyo, na-witness ko kasi yung pagkakagawa ng flyover in Iloilo. Nakita ko yun guys. Ang ginawa lang doon, they just drill a big hole, no. Nag-drill sila ng nag-drill. Wala sila yung katulad dito na may inilagay muna silang parang pile foundations, no. And then 'di ba yung ginawa dito, magdi-drill ng maraming butas, na 12 na butas, tapos lalagyan nyo ng mga poste, tapos bubuhusan, and then parang may treated time, no. And then when the time na treated na siya, uhukayin yun, no, katulad ng ganito, uhukayin, tapos hanggang sa lumitaw yung mga pile foundations na tulad dito guys, no, dito sa kabila ito, no, papakita ko sa inyo yan, no, yung tulad dito hanggang sa lumitaw yung mga
itunusok nilang mga pile foundations, guys. Ayan, yung 12. No? So ito siya, guys, no? Katulad ng ganito. Tapos niyan, sisirain yan, parang babaklasin ulit yan hanggang sa lumitaw yung mga bakal, no? Ayan. Tapos yung tsaka gagawa ng parang capping, no? Ayun. Yung katulad sa pier number 6, no? Ayan, guys. So yun yung difference about this project sa ginagawa sa mga flyover dito in Davao, tsaka yung sa na-witness ko doon. So that's why siguro baka kaya ang nangyari doon ngayon, 'di ba? Kasi parang dumadaus-us yung flyover, no? So I think it's wala siyang enough na humahawak sa ilalim, no? Kasi isang tusok lang siya, and then naglagay na sila ng mga post ng ganito na bakal, nagbaon sila, and then nagbuhos na sila ng semento. That's it, no? Yun lang. And then naglagay na sila ng parang pier cap, yung mga ganito. Yun lang, no? I think wala naman akong alam, no, about sa pero I think baka yun yung difference, no? Kaya siguro dumadaus-us yung doon, yung mga poste ng kanilang flyover. Na kaya nga nasasayangan ako sa project. Actually, ang ganda sana ng project nila doon. It's a big help kasi yun, kasi nasa parang yun yung parang pinaka main highway nila, yun yung sa diversion road kasi nila going ang access niya is from the Iloilo Airport going towards to the city of Iloilo, no? So yun, ngayon parang nagiging disaster in the making tuloy siya dahil hindi magamit-gamit yung flyover, no? Dalawang flyover yun, halos magkadikit, yung Ungka and the Pavia, no? Yung sa Pavia naman, meron silang ginawa sa may bandang crossing na dalawang malalaki na hanggang ngayon hindi pa rin nabubuhusan. Umabot na ng 2 taon yata natin. Hanggang sa alam ko yata out na ang contractor doon, which is the IBC, no? Pinalitan na daw, no? Ang sumalo is Davao contractor. So I think it's yan, no, yung Ulticon Builders ang nakakuha, no? Ayan. So hopefully, no, magawa ng paraan na kaagad yun ng at magamit naman ng mga ating mga kababayan na mga Ilonggos doon, no? Kasi sayang yung project, guys, Ayan. So ito, no? So that is the difference about the making of that flyover there at saka yung sa mga flyover dito sa Davao. Dito kasi sa Davao, guys, ewan ko lang kasi baka dito sa Davao talagang mini-make sure nila itong mga poste or mga foundation ng mga hindi lang naman sa mga infrastructure, kahit sa mga buildings dito, kung mapapansin natin, lahat nagtatagal sa foundation, no? Just because baka kasi tayo ay madalas dinadalaw ng pagyanig ng lupa. So I think that's the reason why mini-make sure nila yung mga foundations ng bawat poste, no? So yun. So ngayon pupunta tayo dito ngayon. Malapit na tayo sa may junction. So this is the 5, 6, 7, 8, 9 pier, no? And then itong nakita natin dito, this will be the 10, no? So possible yung kung ano yung tinatrabaho ngayon, that will be the 11th pier. And then yung bago umabot or yung sa pinaka junction na mismo, nandoon na yung ika-12 pier, no? So there will be 12 total piers. Pero malamang ang plano ang possible niyan doon sa may bandang junction, guys. 2 poste yan, no? 2 poste na hindi ganito kalakihan. Medyo mas maliit-liit lang konti dito, pero 2, no, sa left and right siya. Ayun. So yun, no, punta tayo doon na side na, guys. Let's go, guys. So ito, guys, no, nandito tayo sa may lapit na sa junction nito. Ayan na yung Davao Digos Highway, guys, no. Yun naman yung sa kabila crossing is the continuation of this viaduct, guys. Ayan. So meron na rin tayo nakikitang parang poste na nakatayo doon, no. So later on titignan natin. So ito yung ika-11th na pier na gagawin, no, dito na area side, no. Ayan. So possible yan, the 12 one, ika-12
is maybe on this side, no? Ayan. No, dito na. No? Dalawang ano yan, pwedeng possible. Katulad yan, yung ginagawa doon ngayon. Isang medyo maliit, no? Ayan. Or possible, ganun pa rin. Isang malaki rin dito. No? Ayan, so, yun yung mga kaganapan dito sa Ulas Viaduct flyover, guys, no? This is a very long viaduct, guys, no? Actually, abot to ng ano, no? I think 830 to 850 meters din of viaduct. Kaya medyo ano, no? Medyo nagkaroon na talaga to ng delay. It's just because, yun nga sabi ko sa inyo, dahil dito sa mga wires na ito, no? Malamang dito na area magkakaroon pa dito, aantayin pa nila yan, no? Yan yung pahirap eh, no? Ayan guys. So ngayon guys, since nandito na tayo, ito na, no, ang ginagawa nila, unti-unti na nila binabaklas tong parang island dito, guys, no? Ayan. So tuloy-tuloy, makikita naman natin, guys, no? Tuloy-tuloy yung project at wala namang ano, no? So it's still a go, no? Ayan, so sa makikita natin, ayan na nga, guys, no? May nakikita tayong parang malaking ano, may nakatayo na, ayan, na poste, no? Ayan. Tapos dito sa may bandang harapan mismo, meron na rin silang pine-prepare para lagyan, no? Ito guys, no? So yan, tuloy-tuloy, guys, no? So ngayon pupunta tayo doon. Yan yung sinasabi ko, the different of this flyover, guys, no? So ang pag umakyat ka ng flyover, iba na yung magiging labasan mo, no? Ayan. And I think wala siyang, hindi ko alam, no, kung magkakaroon siya ng mga from here, meron ding access road going doon, no? Baka meron din, malamang, no? Pero hindi siya katulad yung sa Buhangin na may parang interchange siya, no? Yung parang trumpet style ba yan na interchange or what, no? Ayan. Clover leaf, parang ganun, no? Parang something like that na style of interchange. Yan. So yun, guys, no? So yan, lahat yan, yung mga sasakyan na yan going towards to the downtown area of Davao. Kasi ang doon na side is going to the southernmost part of the city, no? Turil, no? And then palabas ka na, papunta ka na ng Santa Cruz, which is the boundary of Davao City and Davao del Sur province, guys. Ayan. So ngayon, pupunta tayo dito sa may likuran nito, guys, no? Hindi tayo makakapasok dyan eh. So ito yung kaganapan dito, guys, no? So tuloy-tuloy, meron ng poste, may nakikita na tayong poste na nakatayo. Prepared na rin yan, no? Preparing for buhos na rin siguro yan. Ayan, no? Ayan siya, guys. So ngayon, pupunta tayo dyan sa may likod na area, guys, no? Okay, let's go, guys, no? Ayan, guys, no? So nandito tayo sa kabilang side naman na ginagawa nitong Ulas Viaduct, guys, no? So dito, marami namang ganap dito, no? Tuloy-tuloy. Kikita naman natin dito. Ayan, guys, no? So doon lang banda yung may nakikita tayong ano, yung kanina lang na nakita natin na may parang poste, doon yung banda na side. So dito na side parang nagkakaroon lang ng ano, no, na mga pagtambak at saka yun, nagpe-prepare sila na mag-drill, no, para sa mga pile foundations pa lang. Ayan. So dito na side, iisa pa lang yata na ano, hindi tayo kasi masyadong pwedeng pumasok na, guys, since resume na sila sa working coming from lunch break, no. So sayang, hindi natin naabutan, sabi nung tao kanina, sir, kanina daw sana yon, no, habang nasa break sila pwedeng pumasok. Yan, dahil walang nagtatrabaho. Ngayon nag-resume na sila sa work, so at least okay lang naman, no. Yan yung mga kaganapan ngayon, guys, no. So ito yung tatamaan niya, guys. Ito yung mga parang pinaka right ano niya, no. Ayan, meron na nga mga bahay dito, no, inumpisahan na i-demolish. Ayan,
Ito yung parang pinakatumpok niya doon sa may yung papuntang coastal road na guys, no. Ayan. So that is the latest update about this Ulas Viaduct guys, no. Ayan. Alam nyo ba na itong viaduct na ito guys, this is not the original plan guys. The original plan of the viaduct coming from the rural side of Davao City towards to the Davao City Coastal Road is this one, no. Yan siya guys, no. Yan yung original na plan for a viaduct, no. Makikita natin dyan, meron pa yan yung parang interchange na mangyayari sa may Davao City Coastal Road. But I think that will be in the future guys, no. So nagkaroon sila ng realignment dyan kaya pala yung Ulas Bypass Road guys, the purpose of that one, that is the original purpose for the viaduct, no. Itong sa viaduct mismo, kaya lang parang nagpalit, no. Dito na lang ginawa. Ayan. So I don't know what happened, pero baka siguro ito yung pinaka easy access kasi baka dito yung mga medyo mas less na matatamaan sa project, no. So much mas cheaper, and ayan, dadaan na sila sa along the highway, and then ito lang, no. Parang ito lang yung parang pinaka ito lang yung mga parang kinompensate, no, yung dito na mga area na ito, no, hanggang sa makaabot sila dyan sa may area na yan. Ayan guys, no. Ayan. So yan yung mga pangyayari dito sa Ulas Viaduct. Kasi naalala ko guys, di ba may ginagawang tulay dyan sa may bandang Bangkal, no? Parang towards to din, no? Dati kasi parang feeling ko yan yung before, no? Kasi kung makikita natin dyan sa drawing na yan parang tumpak siya doon sa ginagawang tulay dyan banda na area, yung dito na area, no. Ayan. Yan, no. So I don't know, no. What is the really no, kung anong magiging in the future plan of that, no. Pero I think that will be an access ngayon na lang. It will be an easy access naman coming from Bangkal going towards to the Davao City Coastal Road, no. Kasi yung next na kasi na access road niya is kung ito matatapos to, at saka yung dito na sa may dito sa may Bago, no, ay dito na sa may itong sa may Puan na area, no, and then Bago na yung exit na. So I think naglagay sila dyan para merong access din ang mga taga Bangkal, no. Ayan. So that's it only guys, no. Ayan, back to work na talaga itong sila. Ito na. So ayan guys, no. That's our latest update about this Ulas Viaduct project guys, no. So thank you so much everyone, no. Please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-update naman kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito sa Metro Davao. Okay? So guys, sa aking paalala, no, tayo ay mag-iingat sa mga araw-araw natin mga pinagagawa guys, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? Guys, doble ingat. Ayan, medyo makulimlim pa rin yung panahon dahil ilang araw na nga tayo inuulan dito sa Davao region. Ayan. So God bless, no, lalo na yung mga nasa Davao del Norte, no. Ayan. So nakakaawa yung mga pangyayari sa kanila. Well, anyways, ganun talaga, no. Wala tayong magagawa. Yan sinasabi ko kapag kalamidad na ang kaaway natin, ang kalaban natin, talagang mahirap pigilan yan, no, yung force of nature, no. Yan yung wala pang, I think wala pang nakakagawa na mankind na kayang pigilan ang force of nature, guys, no. So doubling ingat, no, kahit anong tibay ng ating mga infrastructure, pero kapag yan na nga sinasabi natin, kapag ang nature ang naningil,
eh wala talaga tayong magagawa dyan. Okay? So, doble ingat lang. Okay? Ayan. So, once again guys, this is Laking Davao and updating you about this Ulas Viaduct project. Guys. So, God bless us all and adios.